Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Disgrasya sa EDSA ang idinulot na isang kotse na sumampas sa bangketa matapos umanong mawala ng malay ang driver nito. Inararo nito ang apat na naghihintay ng masasakyan, pati isang motorsiklo at rider nito. Lumalabas na sumama ang pakiramdam ng driver kaya nawala ng kontrol at nasugatan din sa insidente. Nakatutok si Bam Alegre. Ang cellphone video na ito, kuha ilang minuto matapos sumampa ang isang itim na sedan sa sidewalk ng Guadalupe sa EDSA Makati City, pasado alas 9 kagabi. Unang nahagip sa video ang isang lalaking nakapulang t-shirt na nakaupo sa bangketa. Kalapit niya ang isang nakatumbang motorsiklo. Sunod na nakita ang isang tao na nakaipit sa gulong ng motorsiklo. Kita rin sa video ang isang lalaking nakaitim at may bag, nakaupo rin sa bangketa at inaalalayan ng ilang tao. May isa rin babae na tila nanghihina. Kita rin ang iniwang pinsala ng pagsalpok ng kotse. Ayon sa Southern Police District, 4 na pedestrian at isang motorcycle rider ang sugatan. Ang sasakyang nakaaksidente, wasak ang harapan. Bakas din sa paligid ang idinulot na pinsala nito, kabilang ang barrier na tinamaan. Mayroong isang kotse na wasak ang harapan, na nakabalagbag dun sa fence ng EDSA, at isang motor na wasak din. May mga nasira pong steel barrier na pag-aari po ng gobyerno. Yan po ay babayaran din po yan. Kabilang din sa mga sugatan ang driver ng kotse. Isasakin po, bumangga po dito sa barrier. Nadamay po yung mga naglalakad, pati po yung mga motor. Bali po yung critical po doon isa, tsaka 3 po yung sugatan. Lima po sila, 5 po yung driver. Ayon sa isa sa mga rumesponde mula Barangay Guadalupe Nuevo, ang driver ng sasakyan kasama ang lahat ng nasugatan isinugod sa ospital ng Makati. As per sa mga nag-respond ng mga kasama namin, mula dito, mula dyan sa mula dyan. Yung sumampa yung sasakyan niya. Tapos yung mga na-involve na mga motor, mga nag-aabang na pasayro yun naahagip sila. Ayon sa pulisya, sinabi sa kanila ng driver na sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa biyahe pa uwi. Sinabi niyang siya'y inatake ng kanyang acid reflux at nagkaroon siya ng pagkahilo. Kaya anong naramdaman niya yon ay parang mahihimatay siya. Itinabi niyang pilit sa EDSA yung sasakyan. Nawala na raw siya ng malay at hindi niya na alam na nabangga niya na yung motor at mga pedestrian na nag-aabang na sasakyan. Hindi naman daw po nakainom yung ating driver ng sasakyan. Posibleng maharap sa reklamang reckless imprudence resulting in damage to property and multiple injuries ang driver ng kotse. Pero sabi ng pulisya, nakikipag-areglo na ang kaanak ng driver ng bumanggang kotse sa mga biktima. Bago po kayo lumakad sa inyong pupuntahan, i-check nyo muna, bukod sa i-check nyo ang sasakyan nyo, i-check nyo muna ang sarili nyo kung nasa kondisyon kayo. Especially pagka nakakaramdam na kayo ng hindi maganda sa sarili nyo. Bam Alegre, nakatutok, 24 Oras. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusumite at pagsasapubliko ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Dahil dito, naalis na ang huling legal na balakid para ma-inspeksyon ng mga tax documents bilang ebidensya ng prosekusyon, kaugnay ng umunoy hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang income tax records ni Vice President Sara Duterte ang isa sa inaasahang ebidensya ng prosekusyon sa pag-uusig sa bise, kaugnay ng kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman. Pero mahigpit ang confidentiality sa tax records at may mga itinakdang parusa sa hindi otorisadong paglalabas sa mga ito sa ilalim ng National Internal Revenue Code o NIRC. Kung hindi magbibigay ng waiver ang mismong taxpayer, nakasaad din sa Section 71 ng parehong batas na may kapangyarihan ng Pangulo na ipag-utos ang pag-inspeksyon sa mga ito. Ngayon, inalis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang balakid sa pagsasapubliko ng tax records ng bise dahil nagbigay na siya ng clearance para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa pagdinig. So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio.
Yes. Matatandaan nung dinidinig pa lamang sa Kamara ang impeachment complaint laban sa bise. Tinutulan na ni Second Gentleman Attorney Man Scarpio ang paglalabas ng financial records sila mag-asawa. Ibinasura kalaunan ng Quezon City RTC ang petisyon na ito ni Carpio dahil sa kawalan ng jurisdiction. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinayagan ng Pangulo ang pagbubukas ng kanilang tax record para sa katotohanan. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Tinanong si Castro kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ang Pangulo ang kanyang intensyon. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patay ng makaengkwentro ng militar ang mag-asawang miyembro umano ng New People's Army o NPA sa Palanas, Masbate. Isa naman ang sugatan sa hanay ng mga sundalo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nagpapatrolya sa Bulubunduking Barangay ng San Isidro sa Palanas, Masbate ang 2nd Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Philippine Army nang maengkwentro nila kahapon ng umaga ang pangkat na mag-asawang sina alias Kadawe at Kashila. Kapwa sila miyembro ng New People's Army. Patay ang mag-asawa sa bakbakan. Tinatayang nasa 10 armado po ito, yung 8 ay nakatakbo, at nung nagpo-pursue nga yung ating operation, na-enkwentro na naman po sila. Sugatan sa engkwentro ang isang sundalo, mabilis siyang na-extract ng kanyang mga katropa mula sa encounter site at naisugod sa ospital. Yung sundalo po ay tinamaan sa leeg na sa ngayon po ay nasa stable condition naman po. 4 na mataas na kalibre ng armas at mga anilay subversibong dokumento ang nakuha sa lugar. Ayon sa Philippine Army, malaki ang papel sa NPA ng napatay na mag-asawa. Isang medic at ang kanyang asawa naman po ay miyembro ng Komiting Larangang Guerrilla South ng Sub-Regional Committee 4 na kumikilos po sa buong probinsya ng Masbate. Bago magtanghali kahapon, buwaba na ang tensyon sa lugar. Ang operasyong ito, nag-ugat daw sa mensaheng ipinadala sa Facebook page ng Army. Sa pamamagitan po ng social media ay may nagbigay ng message sa amin na meron daw po silang namamataan na mga hindi kilalang armado doon sa lugar. Pasasalamat po doon sa aming mga kababayan sapagkat halos lahat po ng aming mga enkwentro ay bunga ng aktibong pakikipag-ugnayan ng ating mga kababayan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Bago magpasko sana target ng Senate Committee on Energy na maipatupad ang pag-alis sa system loss, pero ang gusto ng palasyo, alisin na yan ngayong Agosto. Pag-amin po ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission, wala pa silang detalye kung paano ito ipatutupad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system loss sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon. Target po namin bago magpasko. Actually, target po na Malacanang by end of August. Gusto po na Malacanang talaga matanggal ho yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po. Pero sisipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system loss o yung kuryenteng ninanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta.
Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito. Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Yung sa SONA ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her, Mr. Chair, and we will revert to Kayo sa ERC, being the regulator. Hindi po. Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable. Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system loss. Sabi ng DOE at ERC, kung system loss mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito naman po ay maliit. Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil. Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din. Punto naman ni Senadora Riza Hontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin. Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa rally ng mga taga-suporta sa harap ng detention facility ng International Criminal Court, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung drug war ba ang ikinasawi ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil madali lang umano kumuha ng gunman. Nabanggit niya rin ang panayam tungkol sa Pax Silica na hindi niya nasagot kaya siya nabatikos ng ilan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kunestyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Pax Silica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Pax Silica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Pax Silica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica. Pax Silica? Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Pax Silica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas.
Kontrobersyal ngayon ang Pax Silica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways at Manila City Hall ang mga drainage ng Espanya Boulevard sa Maynila. Matapos itong bain na naman kamakailan. Ilang proyekto nila ang ikakasa para ibsan ang baha pero maghanda sa pansamantalang abala. Kung anong mga proyekto yan sa pagtutok ni Bernadette Prince. Dekada-dekada ng notorious ang baha sa Espanya Boulevard sa Maynila kung saan minsan pa ngang may nag-jet ski dahil sa lalim ng tubig. Pero hanggang ngayon, pag matindi ang ulan, nalulubog pa rin sa tubig ang bahagi nito. 12 anyos pa lang ako, nandito na ako eh. 66 na ako ngayon, bumabaha pa rin. Pagka yung malakas yung alon, yakap-yakap po yung yung kariton ko para hindi tumahog. Halimbawa, umulan man, andyan pa rin, may baha pa rin. Kabilang sa mga madalas ma-stranded ay mga estudyante at motorista, lalo't daanan nito papuntang University Belt. Hanggang tuhod po that time, lumusong po kami ng mga kaibigan ko rin nun. Laking Maynila, sanay sa ba? Kanina, ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Manila City Hall ang drainage sa lugar na 1950s pa nang inilatag. Meron nga nagagawang mga maliliit na proyekto pero yung pag-upgrade talaga hindi pa nagagawa. Since post-World War II. Problema yan bukod pa sa basura at pagiging catch basin o tagasalo talaga ng tubig ang Maynila. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountainside, all the way here. Sa mga susunod na buwan, ayon sa DPWH, sisimulan na ang paggawa ng tinatawag na detention basin dito sa Earnshaw Street. Magsisilbi itong imbakan ng tubig para maiwasan ang pagbaha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Detention basin ang tawag sa malaking underground na tangke kung saan iipunin ng baha, pareho ng nasa ilalim ng Burgos Circle sa BGC at sa ilalim ng ilang basketball court sa Quezon City. Dito sa Maynila, plano na yang ilagay sa Earnshaw Street na bumabagta sa Espanya, imbis na sa ilalim ng University of Santo Tomas, gaya ng unang plano dahil sa pangambang masira ang mga heritage sites ng campus. Pero matagal yan kaya plano munang lakihan ang mga butas na pasukan ng tubig papuntang drainage at itaas pa ang Espanya Boulevard. Yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin cross drain. Kasi yun ang pinakamabilis. Kailangan mapabilis nating mapababa yung tubig papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. Para pa lang sa mga unang proyekto, humingi na ng paunawa ang City Hall sa mga posibleng maging abala. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yon o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Gagamit din ng Maynila ng AI-powered drone na may kakayanang ma-forecast kung anong mga lugar na babahain sa mga susunod na oras. We can project 2 hours before kung saan magdudulot ng malaking pagbaha. Partikular sa mga community na pwede nating malikas a few hours ahead of aberya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Balik sa Senado, sa bisa ng subpoena ng impeachment court, ang mga tax record ng bise na inaasahan ng prosekusyon ay magagamit na ebidensya sa Article 2 tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pinasapina rin ng impeachment court ang Bank at Anti-Money Laundering Council records tungkol sa mga transaksyon ng bise, Second Gentleman Mans Carpio at kanilang mga kumpanya mula 2007 hanggang 2021. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Vicky, buong maghapon ngang nagsumite ng mga ipinasumpinang dokumento ang mga ahensya at bank institution kaugnay nga ng mga records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa at mga kumpanya sa impeachment court. At sinabi nga ni Attorney Rene Bantug, ang clerk of court ng impeachment court, may mga bangko pa na kinailangan pang magdagdag ng ilang araw para sa karagdagang pagsusumite ng mga dokumento. Sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6, ipinabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong tax records ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Sa bisa ng inilabas ng impeachment court na sumpina, balik sa Senado kanina ang mga tax records ng bise. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ukol sa umunay hindi maipaliwanag na yaman ng bise. I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court, no? That we for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. We cannot just open it, di po ba? And yan, with the approval of the President, then ibig sabihin, pwede na ho namin silipin yun kasi meron akong basbas. Wala po sa Malacanang. Para naman sa prosekusyon, now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan with the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. wala namang komento ang depensa ayon kay Attorney Michael Poa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ni VP Sara. Bukod sa tax records, ipinasumpi na rin ng impeachment court ang Bank at Anti-Money Laundering Council records patungkol sa mga transaksyon ng bise, Second Gentleman Carpio at kanilang mga kumpanya. Kaya naman kahon-kahon na dokumento rin ang dinala ng mga banking institution sa Senado mula umaga ng Huwebes. Sa inilabas na impormasyon ng Senate Impeachment Court, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang compliance mula sa BIR. Ang mga dokumento mula sa mga bangko ng BDO, PS Bank, Metrobank, Security Bank, BPI at Land Bank. May soft copy rin na mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoena documents. Pinakahuli namang nagsumite ng mga dokumento ang Anti-Money Laundering Council. Ang lahat ng dokumento sakop ang mga bank at tax records mula 2007 hanggang 2021. Vicky, sa ngayon nga ay nasa pag-iingat ng impeachment court ang lahat ng mga dokumento na nakalap nila sa maghapon at ayon kay Attorney Rene Bantug ay kailangang i-report nila ito sa kanilang Senate President at Presiding Officer para sa mga susunod na hakbang. Balik sa iyo, Vicky. So Ian, ano na yung susunod na hakbang ngayong nasa Senado na itong mga dokumento ni Vice President Sara Duterte? Nako Vicky, talagang mahabang proseso pa ito sapagkat nakita natin napakarami kahon-kahon itong mga bank at tax records ng bise, ng kanyang asawa at ng mga kumpanya. Kaya maingat at metikuloso daw itong i-inventory at doon pa lamang ito maaring ipakita sa magkabilang partido at syempre sa guidance pa yan Vicky ng impeachment court. At sa briefer naman ni Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, yun namang AMLAC records ng VP, sinasabi niya na kailangan munang matapos yung pagsusuri dito ng presiding officer in private bago pa nga ito maipakita doon sa magkabilang panig, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Good evening mga kapuso! Magkaaway man sa seryeng The Master Cutter, in real life, all is well sa pagitan ng child stars na sina Sienna Stevens at Erica Laude. Kwento yan mismo ni Ding Dong Dantes na all set naman ang plans para sa upcoming birthday. Makichika kay Athena Imperial. Tumabi ka nga dyan. Hindi man magkasundo, pinipilit ni Atoy na maging tutok na ama kina Janine at Ibiang sa GMA Prime series na The Master Cutter. Ayun!
Sa wakas! Marami nga ang naantig sa mga eksena ni Dingdong Dantes at Shanna Stevens. Ako po kaya ang totoong anak. At patok sa mga manonood at netizens ang galing ni Erica Laude. Kwento ni Dingdong sa GMA News, nag-aaway man daw ang characters ng dalawang bata, magkasundo sila in real life. Masaya silang kasama dahil, syempre bilang bata, magkaiba rin sila ng personalities. At nakakatuwang makitang naglalaro sila, nakakatuwang makitang nagbabanding sila. Kamakailan nakabanding din ni Shanna ang unika iha ni Dingdong at Marian Rivera na si Zia. Nakapaglaro na si Zia at si Shanna. Yeah, maybe soon also, pati si Janine. So, looking forward kami doon, di ba? Para magkasama-sama rin sila kung po pwede. And I hope that happens soon. As the master cutter master of disguise adds another year in his life, patuloy ang tiwala sa kanya sa showbiz, pati sa pagbubukas ng ibang opportunities. Papasalamat tayo sa mga brands for trusting, di ba? For trusting me and our family. We're also careful na malaman at maintindihan kung ano ba yung mga products, di ba? O kanino kami makikipag-collaborate. Pero syempre, grateful kami na nagtitiwala sila sa amin. But ultimately, it's because we believe in the product. May nakahanda na ring plano for his upcoming birthday this weekend. Magsa-short trip kami somewhere for both our birthdays. Kasi yun din yung bakasyon ng mga bata. So, meron silang may konting window pa sila to have a short vacation. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Napagkamalan kaya kinuyog ng 6 na estudyante sa Cebu o sa Lapu-Lapu sa Cebu ang kanilang kamag-aral. Ang isa sa mga nanakit, gumamit pa ng brass knuckles o bakal na panuntok. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nakayuko ang lalaking estudyanteng ito at nagtakip ng mukha habang pinagtutulungan siyang gulpihin ng 6 na mag-aral. Nangyari yan sa isang bakanting lote na katabi lang ng Mactan Elementary School sa Lapu-Lapu, Cebu. Sa eksklusibong panayam ng GMA News Balitang Bisdak sa grade 8 na biktima, ikinwento niya kung paano siya sinundan ng mga kaeskwela. Kaduha ko nihunong sila. Then, pag-abot ito sunahan, agtunan ko nilang kilatan, gyapa ko nilang Jukurno. Ang saan ka na ibo sa Jukurno? Maray, kung buko. Kinumpirma ng assistant to the principal ang insidenteng kinasangkutan ng kanilang mga estudyante. Mga class advisor, ma'am, ilang ko nga, ay si Kuan man niya, nag-verify po sila, kaya nito nga lagi itong katong si usa ka bata, nga maujoy unang ni Sukmag, moto na siya gipanganlan, mauni ma'am si Kuan, na-trace up. Sa mga nanakit, isa pa lang ang pumasok sa paaralan mula nang mangyari ang insidente. Napagkamalan lang umano ang biktima. Niangko naman siya, masiya dito. Kay ang rason lagi ihang manghod gibunog ani gipakita at kinsay nagbunog nimo ani mo to pakita sa picture. Na sila nakitaan nga mumaog na agijaban giday kuno nila dito. Himan di kuno tumao. Nya nakadaot in taon sa bata. Natuntun na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 2 at ng mga personnel ng Violence Against Women and Children o VAUSI ng barangay ang bahay ng mga nanakit. Kinausap din ang kanilang mga magulang. Pina-medical exam naman ang biktimang grade 8 student. Mas mayo yun nga makuan to sila ma'am, matrace dito silang unom jud. Mao gini akong tuyo ma'am. Nga kanang mga bata ma'am kuanan jud og leksyon. Giit ng paaralan, hindi sila nagkulang sa paggabay sa kanilang mga estudyante. Integrate na ginasa mo ang mga subject ron. Murabag, minaw lang sila, kaman, wala po. Ayon sa pulisya, dati pa silang nag-deploy ng personnel sa labas ng paaralan. Pero malayo umano sila sa mismong bakanting lote. Approximately mga 800 meters na siguro ni siya, or almost mga 1 kilometer na. So mao to nga pagkahitabo, dili na sad ma-cover sa to ang pulis nga naa mismo gid sa eskwelahan nga nag-duty. So na-infohan na lang sa nga na-insidente. Mula sa GMA Regional TV, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Walang takas sa Batangas City ang driver ng isang empleyado ng gobyerno. Arestado siya dahil sa pagbabayan sel umano ng baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive!
Matapos magkaabutan ng bayad at ang in-order na gamit, sumugod na ang mga operatiba ng Batangas City Police sa lugar na ito sa Barangay Balagtas, Batangas City. Arestado ang target ng operasyon na ayon sa mga otoridad ay driver ng isang empleyado ng gobyerno. Nakuha sa suspect ang Colts 5.56 na M16, 2 magazine at budol money na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ayon sa Batangas PNP, droga lang ang unang usapan pero habang nakikipagtransaksyon, nag-alok daw ang suspect ng baril. Caliber 45 yung unang inialok. So, automatic yung ating alpha, umuo siya. And then during the transaction pa, hindi na caliber 45 yung inaalok, kundi yung caliber 5.56. Buy and sell daw ang modus ng suspect. Naghahanap daw ito ng baril na kailangan ng kanyang mga parokyano na mga pangkaraniwang tao lang naman daw na gusto lang magkaroon ng baril sa mas mabilis na paraan. Saan daw galing ang mga baril? Saan ang source niya ng mga baril? So, yung mga source niya is naghahanap siya ng mga retired. Kung hindi naman retired, mga dismissed na mga uniform personnel. Tampered yung serial number. So, we're not sure kung ito ay issue ba. Nakakulong na ngayon ang suspect na sinampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nagbabala ang palasyo sa mga scammer na naniningil umano para mapabilang sa mga benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang. Paalala nito, walang bayad ang programa na regular na nagbibigay ng bigas sa mga beneficiary 6 na beses sa isang taon. Nakatutok si Darlene Kai. Hirap sa buhay kaya hindi na maipagamot ni Aling Merly ang sakit na emphysema. Hindi rin nila maipa-opera ang 1 taong gulang na apong may cleft lip and palate. Ito pong apo namin, wala, iniwanan ng magulang. Kaya ang anak ko po nagsusuporta sa apo niya. Nangangalakal lang po siya. Sana po matulungan niyo po kami sa pinansyal po ng mga apo ko. Kaya malaking tulong daw ngayong ilang araw na hindi po problemahin ng kanyang pamilya ang kakainin. Matapos mapasama sa mahigit 3,000 benepisaryo sa Tarlac ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. 6 na beses sa isang taon silang tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Bahagi rin ng programa ang pamamahagi sa 500 barangay sa Tarlac ng tig 200,000 piso ng Office of the President. Kalahati ng pondo ay para sa mga napiling presidential scholars at kalahati ay para sa anumang proyektong nais ng bawat barangay. May nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Ngayong 2026, 58 billion pesos yung pondo para sa LGSF o Local Government Support Fund ng Office of the President, kung saan kinukuha yung pamimigay ng bigas at yung Social Civic Program Fund para sa mga lokal na pamahalaan. Nagbabala yung palasyo sa mga kumakalat na scam at maling impormasyon tungkol sa LGSF, lalo na yung mga nanghihingi ng pera. Hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Pumunta rin ang Pangulo sa Sual, Pangasinan para inspeksyonin ang bagong ayos na Sual Fish Port Complex. Inaasahang mapapabuti nito ang paghahawak at pagproseso ng mga isda para mapawasan ang post-harvest losses at mapalawak ang pamilihan ng mga mangingisda roon. Mula sa Tarlac, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Heart Evangelista is loving her game show host era. Bukod sa naipapakita ang kanyang true self sa The People Have Spoken, naging close pa sila ng co-host na si Sean Dutas. Makichika kay Nelson Canlas. Musta ka bigla ng first love mo? What did you do? Magre-reply! Taklesa! In a good way! Ikaw ba? Inutangan na ng kaibigan mo. Alam mo, hindi ka binayaran. aliw na aliw ang fans every time may bibitiwang punchline o pasimpleng hirit si Heart Evangelista sa episodes ng The People Have Spoken.
Pero ayon kay Hart, ipinapakita niya lang ang kanyang true self. Isa pang malaking bagay ang pagiging close nila ngayon ng co-host niyang si Sean Lucas. That extends from just being showbiz friends. Hindi na kami taping friends. Nakikita kami sa labas, nag-dinner yun sa bahay. He also had Sunday dinner with me. So it's nice kasi we have a really good friendship and rapport and I enjoy it. Kababalik lang ni Hart from Fashion Week kung saan marami ang napawaw sa kanyang mga ibinidang fits. From her turquoise jewelry collection, nag-advance rin si Hart sa bago niyang jewelry designs. Ayon sa Kapuso Star, hindi raw niya gustong gawing commercial ang kanyang collection dahil itinuturing niya itong very personal para sa kanya. I'm just so happy that again, going back to my art, I get to express myself in this one, like what I'm creating, the Heart Jewels, which was such a surprise kasi ginawa ko to ng mga times na sobrang depressed ako and I wanted to create my own. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Health spa ang pronta. Pero pugad pala ng kalaswaan ang nabistong establishmento sa Caloocan. 3 ang inaresto. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkakuha ng senyas sa kanilang asset, sumalakay na ang mga agent ng National Bureau of Investigation Special Action Unit. FBI, rito! Bukas! Puka. Magdamit ka. Huli sa akto ang umuling pambubugaw at pang-aabuso ng mga kliyente sa mga massage therapist ng isang health spa sa Caloocan City. 2,000 raw ang renta sa mga kwarto at dagdag na 2,000 naman sa masahe na may extra service. Kunyari po, ang business nito ay yung talagang legitimate na spa na masahe. Pero nung ating nga po itong pinuntahan at sinurveillance at nung nagkasana po tayo ng operations, lumalabas po na may prostitution po. Doon nakita at na-rescue natin ang 29 po na kababaihan na biktima po ng human trafficking. 3 ang inaresto, kabilang ang cashier at manager. Wala pa silang pahayag. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 29 na inabutang massage therapist na inaabuso umano sa establishmento. Anti-human trafficking po ito. 3 po yung ating arestado rito at ito po isusumitin natin po sa piskalya po dito sa Caloocan po. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Pasay ang 2 nagbebenta umano ng pineking ginto. Ang kanilang modus, tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Itsurang ginto, pero pinaghalo lang pala ng zinc at tanso. 3 kilo ng mga pineking ginto na yan ang nasabat mula sa 2 inaresto sa entrapment operation ng Anti-Cybercrime Group ng PNP sa isang hotel sa Pasay. Ang mga ito, ibinebenta umano sa halagang 6 million pesos. Ayon sa pulisya, nagugat ang operasyon sa reklamo ng 2 foreigner na nabiktima raw ng mga suspect. Initially, merong nag-endorse sa kanila and then through online, nagkaroon ng mga ads sila doon about the gold bars and this. Then they ordered for this item. Harapan daw ipinakita sa mga foreigner ang pagbarena ng mga suspect sa dala nilang ginto para patunayan na ito ay tunay. Pero bago i-test, dito na papasok ang hocus-pocus. Ang nakasupot na peking gold dust mula sa harapang pagbarena ay papalitan ng tunay para pumasa sa test. Yung ibibigay sa'yo, yung i-check mo para madrill mo, ay isi-switch nila. So may deception dito, talaga nagkaroon ng fraudulent transaction. Pagkatapos ng test sa gold dust, itinuloy na ng mga foreigner ang transaksyon. Pero nang muli nilang ipasuri ang tipak na nabili, dito na nila nalamang peki pala. Kaya nagsumbong sila sa ACG. Sinampahan na ng reklamong estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Nakapagpiyansa na sila pero wala pang pahayag sa ngayon. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nawala na po yung low pressure area na nagpaulan kahapon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pero mayroon pa ring LPA sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility na minomonitor po ng Pag-asa. Halos stationary o hindi gumagalaw ang naturang LPA pero yung trough o yung buntot nito'y umaabot po sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Yan yung nagpapaulan sa mga nabanggit na lugar.
Nakaka-apekto rin ang easterly sa bahagi ng Hilagang Luzon na posibleng magdulot ng maulap na papawirin at minsan ang pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa mga probinsya ng Cebu at Bohol. Posible ring umulan sa Samar at Eastern Provinces, pati po sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region. Pagsapit ng tanghali hanggang hapon, uulan na sa halos buong bansa. Posible po ang heavy to intense rain sa Ilocos Region, Southern Luzon, Bicol Region at Caraga sa Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat po sa pagbaha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon hanggang gabi. Kaya lagi pong magbaon ng payong. Idinulog na ng Pilipinas sa United Nations ang karapatan nito sa seabed at likas yaman sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Kasunod pa rin niya ng pang-aangkin sa halos buong South China Sea ng China na may namataang destroyer sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuhang ito ng sea drone, makikitang isang Chinese guided missile destroyer na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakalap ang video noong June 16 ng Lightfish, isang maliit na autonomous sea vessel ng US-based company na Seasats. Nakalapit ang drone sa Chinese warship sa layong 105 kilometers northwest ng Luzon. Na-verify ng Reuters ang video, lokasyon at barko bilang isang Type 052D destroyer ng Chinese Navy. Hinihinga namin ng reaksyon ng mga opisyal ng Pilipinas kaugnay nito. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, bilang bahagi daw ng kanilang 9 o 10 dash line historical map. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Award at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para palakasin ito, formal nang iniharap ng Pilipinas sa United Nations ang partial claim nito sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Layo nitong itakda ang hangganan ng karapatan ng bansa sa seabed at mga likas na yaman na lampas sa 200 nautical miles. Ayon sa DFA, bahagi ito ng pagsusulong ng rule of law, kapayapaan at proteksyon sa kabuhayan at yamang dagat ng mga Pilipino. Si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro nagbabala sa anyay lumalaking banta ng foreign malign influence na maaaring makialam sa mga usaping panloob at magbanta sa sovereignty ng Pilipinas. Bagamat hindi pinangalanan ang China, ayon kay Teodoro, hindi na lamang sa West Philippine Sea nakikita ang mga banta, kundi maging sa mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga dayuhang grupo. Walang external defense na sustainable kung wala kang internal peace and stability. Precondition yun. Ngayon, mayroong fusion o paghahalo ng dalawa. Yan ang tinatawag na UFW and foreign malign influence. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ni Teodoro at maging sa paghahain ng Pilipinas ng extended continental shelf sa UN. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin ang defending champion ng tournament. Madaling nakuha ni Alex ang unang set sa score na 6-2. Pero pinahirapan siya sa second set ng Filipino-Canadian na si Leila Fernandez. Katunayan, tambak siya sa simula ng set sa score na 5-1 at 1 puntos na lang ay mananalo na si Fernandez. Pero hinabol niya ito hanggang sa manalo rin sa second set sa score na 7-6. Well, I think I had definitely some tough moments in that match, and credits to Leila. I think I'm super proud of how I fought. I think patience was key there, and just trying to work it out, and have a strong mentality in terms of trying to find solutions. Mga kapuso, binaha ang ilang lugar sa Cebu dahil sa localized thunderstorms. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa Cebu City, tila naging sapa ang malaking bahagi ng mga kalsada dahil sa pagtaas ng baha. Katulad na lang sa Santiago Street. Dahil sa lawak ng baha, may taong pinasan para makatawid sa baha. Sa hindi kalayuan, makikita ang mga bata na masaya pang nagtampisaw sa baha.
Makikita naman ang pagpasok ng tubig baha sa kabahayan sa City Ubos Pundok, Basak, Pardo. Inilarawan ni Christian na umabot na sa bewang ang taas ng tubig. Matagal na umano nilang problema sa lugar ang madalas na pagbaha dito. Samantala, nakaranas din ng pagbaha ang kalsada sa Pardo na naging sanhi ng pagkaantala ng takbo ng mga sasakyan dahil sa lalim ng baha. Nakuhanan rin ng video ang malakas na agos ng baha sa Barangay Buhisan. Sa isang video mula sa La Paloma, Barangay Tisa, makikita na parang sapa na nabuo sa kalsada dulot ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Dinarayo man ng mga mahilig mag-food trip, inirereklamo na ng ilang residente ang binansagang Fusion Alley sa Maynila dahil umano sa ingay at dumi sa lugar. Sayang naman dahil sabi nga ng kanilang mayor sa isang panayam, maraming naging milyonaryo dahil sa pagnenegosyo roon. Ang hakbang ng City Hall sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark, saan mismo yan? Bigyan na sa Fusion Alley ako na dito sa Sampaloc, Maynila, ang to-go ng mga gustong mag-food crawl matapos pasikatin ng lugar na ito ng mga vloggers, ng mga influencers. Siyempre, buhay na buhay ang komersyo ng maliliit na negosyo. Pero ang komersyong ito ay nirereklamo ng ilang mga residente dahil nakakaabala raw. Fusion ng iba't ibang pagkain ang makikita sa food bazaar na ito. Yung iba, gaya ng fried ice cream roll, baka nga ngayon mo lang masusubukan eh. Pero karamihan sa mga pagkain dito, dinarayo dahil mura. Malaking bagay sa inyo yung food alley na to. Opo, kasi po mas marami po kaming choices as students. Lalo na po yung mga galing po sa malalayong lugar pa na nagsistay lang po here para mag-aral. Marami sa mga food vendors sa Fusion Alley ay yung mga nagtinda rin sa Ugbo sa Tondo. Isa pang food bazaar na pinasikat ng mga influencer na hindi rin nagtagal. Maganda ang benta nila sa Fusion Alley ngayon, lalo na pag weekend. Kaya lang, nagrereklamo na ang mga residente sa ingay, lalo't puro estudyante ang nagrerenta sa lugar. Kasi ito, tawag nito, mga estudyante, mga reviewers, mga ano dito. So, kami na nakakarinig ng mga complaint nila, maingay talaga. Naging dugyot din daw ang kanilang lugar. Madumi-dumi naglilinis, pero iba na yung amoy. Yung singaw, pag umuulan, sobrang iba yung amoy ng ano. Depensa ng mga food vendor, sinisikap nilang maging maayos ang lahat para hindi sila mapaalis. Yung sa ingay, hindi natin makokontrol yan kasi sa dami ng tao. Pero sa dumi, ginagawa naman ng task force, maya't maya may nagro-robing dyan, nagwawalis, naglilinis, nagtatapon ng mga basura. Saka kayo rin? Kami rin mismo. Kahit kami, pagkatapos namin magtinda, nagwawalis kami dyan, naglilinis kami. Nakarating na kay Manila Mayor Isko Moreno ang mga issue laban sa Fusion Alley. Nagkaroon po ng reklamo ang mga estudyante kasi nga po sa Fusion Alley po ay nagkakaroon ng parang ingay, noise pollution at tuwing umaga po ay napakadumi din po at lalong-lalo na din po. OA ka naman, that I will contradict that madumi sa araw. That. Sa alidang I cannot allow you saying that because sa gabi, pinalilinis ko yun. Sa araw, pinapa-flashing ko yun. Minomonitor raw ng City Hall ang mga food bazaar at night market sa lungsod na ayon kay Mayor ay nakalikha na ng mga milyonaryo. There is a chat group. Apa. The same thing with what's happening in Carriedo, Blumentritt, Recto. Every day may pictures yun. Umaasa ang mga food vendor na hindi mapasara ang Fusion Alley o kaya mahanapan sila ng lilipatang mas permanente. Malaking dagong talaga. Una sa lahat, ang daming mga dito, mga mabababang tao na naghahanap buhay lang din, nagtatrabaho. Pag nawala ang Fusion Alley, paano kami? Nakipag-meeting si Mayor Isko Moreno sa representatives ng mga residente rito, ganun din yung mga food vendors. At kinukuha pa natin ang pahayag ni Mayor Isko kung ano magiging pasya niya dito sa Fusion Alley. Vicky.
Abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mga kapuso, may hindi na naman nagbayad matapos magpagas. Katwiran niya matapos maharang sa checkpoint, nakalimutan lang niya dahil nagmamadali siya. Nakatutok si Bon Aquino. Mag-alas 2 ng hapon sa isang gasolinahan sa Quezon City, makikita ang driver na sinusubukan na iscan ang QR code para magbayad gamit ang isang digital wallet. Ito'y matapos niyang makapagkarga ng 450 pesos na halaga ng diesel. Hindi rin ito umubra kahit tinulungan ng gasoline attendant. Nag-decide po siya na magpapa-cash out na lang, magka-cash out na lang po siya sa may ano. And then pinarada niya yung sasakyan niya doon sa may tapat ng tenant namin. And then pumunta siya doon sa pagkakashot at tinuro ko pa siya doon. Pero ang sasakyan umalis nang hindi nagbabayad. Nawala na lang siya bigla. Hindi na siya nagsabi na magbabayad siya, etc. Bigla na lang siyang umalis nang hindi namin alam. Mabuti na lang at isinulat niya ang plate number ng sasakyan sa kanyang palad at dito na nila inireport sa QCPD Station 5 ang nangyari. Ayon sa QCPD Station 5, nagsagawa sila ng oplansita at checkpoint para mahuli ang suspect. Mula sa gasolinahan, dumiretso umano ang suspect sa Commonwealth Avenue kung saan siya namataan ng pulis. Yung isa rin na patrollers natin doon, na riders din, doon na-intercept. Yung inunahan nila tong tama raw, inarangan ng motor sa harapan niya at doon eksakto sa may Jordan Plains, Novaliches, na-apprehend natin. Depensa ng suspect. May pambayad naman po talaga na wala lang sa isip ko. Nagmamadali kasi ako, may deliver akong pagkain. Desidido naman ang gasoline attendant na magsampa ng reklamo. Maharap ang suspect sa kasong estafa. Mataas man ang presyo ng gasolina o hindi, paalala ng Quezon City Police sa mga gasolinahan. Maging maingat. Kunin ang detalye ng mga sasakyan kung may duda at huwag agad magtitiwala. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Naalala niyo ba yung universidad sa China na nagsabing naging bahagi ng China ang Batanes? Ayon sa isang think tank, lumabas na nagsasanay rin ito ng mga guro na nagtuturo sa ilang Chinese-Filipino school dito sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Kamakailan lang lumabas ang ulat ng Maritime Transparency Initiative Group na Sealight, ang pag-iit ng ilang Chinese scholar mula sa Jinan University sa China na bahagi raw ng China ang Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Inalmahan ito ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at ang National Historical Commission of the Philippines at sinabing wala itong basihan. Ngayon, sa panibagong ulat ni Sealight Director Ray Powell, sinasabing ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo sa Chinese-Filipino schools sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng mga teacher training at exchange programs. Kung titignan daw ang about page ng Jinan University, nakasaad na binuo ito kasama ang United Front Work Department. Isa raw kilalang sangay ng Chinese Communist Party o CCP na umiimpluwensya sa mga political environments upang pumabor sa interes ng CCP. Kaya ang Jinan University, tinawag nilang Foreign Influence Operation na nakabase na akademya. Ilang taon na raw itong kumikilos para sa isang influence campaign sa loob ng Pilipinas. Tinukoy din sa artikulo ang ilang eskwelahan sa Pilipinas na napenetrate na umano ng United Front Work Department ng CCP. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga bagong revelasyon ng Sealight. Pero nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro sa posibleng panganib ng cultural exchange programs na konektado sa nasabing universidad. Malaki ang panganib. Ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Noong Marso, ibinunyag din ng Sealight na ginagamit ng China ang ilang Chinese educational institutions at Chinese media dito sa Pilipinas para umano sa pagpapakalat ng propaganda. Ito, malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university,
Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Bagamat di sila tinukoy sa artikulo ng CILIT ang Philippine-China Studies Center sa Quezon City, kasama sa mga academic institutions sa Pilipinas na lumahok sa educational exchange program ng China. Ayon sa direktor nito na si Professor Romel Manlawi, bagamat hindi mali na iugnay ang ilang Chinese university sa United Front Work Department ng China, hindi dapat agad ipagpalagay na may masamang layunin ang lahat ng academic partnerships. Mahalaga raw suriin ang bawat ugnayan batay sa ebidensya at tamang konteksto sa halip na magbigay ng pangkalahatang konklusyon dahil maaari umanong masira ang mga oportunidad para sa lehitimong academic exchanges at mas malalim na pag-unawa sa China. Nilinaw naman ni Teodoro na hindi lahat ng paaralan ay gumagawa ng mali, pero dapat anyang bantayang mabuti kung ginagamit ang ilang programa para sa maling layunin. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Humandang mapakapit sa inyong upuan at mapangiti ng tampok nating delivery rider. Hindi po yan dahil sa kanyang bilis at on-time na delivery kundi dahil sa perfect timing at pagiging alisto ng may mahulog na bata mula sa isang nadaanang bahay. Patok ang pagtutok ni Maris Umali. Sa pagdadeliver niya ng parcel sa Tondo, Maynila nitong July 22, makapigil hiningan din at ng tagpo ng rider na si Brian Serrano. Isang bata kasi ang nahulog mula sa bintana ng isang bahay. Napatingala ako. Nakita ko lang po yung bata, nakadungaw. Then kala ko naman, may hawak. Mabilis siyang nakakilos at nasalo ang bata. Hindi ko nga rin po alam yung kinilos ko niyon. Nakatakbo pala ako. Medyo na mudla rin po ako, nakinabahan. Siyempre po, bata yun. Tila himalang ikinilos niya dahil may iniindaan niya siya sa balikat dahil sa isang aksidente kamakailan. Siguro bigilan ng Diyos yung lakas. Lakas na siya namang nagbigay ng pangalawang buhay sa bata na galos lang ang tinamo. Pinalikan ko rin, namusta ko naman, nakita ko yung nanay niya, nagpasalamat naman nung sa akin. Bagaman sapat na para sa kanya ang makatulong, binigyan pa rin siya ng pagkilala at cash reward na pinapasukan niyang courier company. Ulitin ko, bibigay ng pagkakataon sa pakiramdam makatulong. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siyang makapagpiyansa para sa kinakaharap na kasong plunder. Yan ay matapos ibasura ng parehong korte ang nauna niyang motion na magtakda ito ng piyansa para sa naturang kaso. Kaugnay na maanomalya umanong flood control projects. Sabi noon ng korte, premature ang motion ng senador at kulang sa legal na basihan. Sa petition for bail ngayon ni Estrada, sinabi ng kanyang kampo na hindi nila mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Nagain din ang petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Para po ito sa kanilang plunder case kaugnay ng kanilang campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta. All out ang performance ng mga bida ng The Master Cutter at Born to Shine sa Kapuso Mall Show sa Pangasinan. Ang masayang event tunghayan sa report ni Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Warm welcome ang sinalubong ng mga taga Pangasinan sa cast ng The Master Cutter at Yumi mula sa Born to Shine na nakisaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City. Present doon sina Joe Berry na may inihanda pang palaro. Captivating song number naman ang hatid ni Shuvi Etrata. Thank you sa mga Pangasinense for having us. Di ba yung energy? Grabe, sobrang ingay niyo pala. Sobrang nasiyahan kami. Di rin nagpahuli ang Yumi na may baong back-to-back musical performances.
Di nga raw inasahan ng Yumi ang natatanggap nilang mainit na suporta at pagmamahal ng fans. Napapaisip ako, what if gawin na lang nating totoo talaga to? Napaka-honor din na yung mga tao mismo, sila yung nagsasabi na we have potential to become a real group. Naniniwala po kami na nagre-reflect po yung chemistry namin that we can bring something unique sa P-pop community. Sina Olive May at Zephanie naman nagbahagi ng kanilang similarity sa karakter bilang sina Megan at Jenny na minahal at inaabangan ng viewers tuwing hapon. As Megan, very determined kasi siya. Like parang she's willing to do everything, makamit lang yung pangarap niya. Dreamer talaga si Jenny. And in real life, yun talaga kami. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras. Hindi lalahok sa 69th Grammy Awards ang K-pop global superstar na BTS kasunod ng mga bagong kategoryang inilabas ng Grammys. Iisang mensahe ng mga miyembro ng grupo. Makichika kay Aubrey Carantel. Matapos ang big comeback ng BTS nitong Marso sa pag-launch ng kanilang album na Arirang, muling pinatunayan ng pop icons ang kanilang global dominance sa kanilang sold-out world tour. Sa gitna ng kanilang successful world tour, inanunsyo kahapon ng BTS na hindi sila lalahok sa 69th Grammy Awards. Pare-pareho ang post ng members sa kani-kanilang IG account. Sana raw ay makilala ang kanilang musika sa kung ano talaga ito nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng kanilang fans, ang ARMY. Bago nito, inanunsyo ng Record Academy na magkakaroon ng bagong 5 category sa Grammys, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa Grammys, kikilalanin sa kategorya ang husay ng Asian Pop Music Performances. Kabilang sa mga pwedeng isali dito, ang K-pop, J-pop at C-pop na ginamitan ng isa o higit pang Asian language. Pero ang desisyong ito, umani ng magkakaibang reaksyon online. Sabi ng fans, tila hakbang ito para ilayo ang Asian artists sa pagkakataong manalo sa major categories. Ang CEO ng Grammys na si Harvey Mason Jr., ikinalulungkot daw ang desisyon ng BTS. Gayunman bilang isang music creator, kinikilala at nirerespeto niya ang kanilang pasya. Nilinaw niya na ginawa ang Asian Pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Kung mas maramian niya ang kategorya ay mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Ang pag-submit din daw sa bagong categories ay di nangangahulugang hindi na sila pwedeng magsumite o mapili sa general field categories. 5 beses nang nanominate ang BTS sa Grammys pero hindi pa nananalo. At 3 beses na ring nag-perform sa award ceremony. Bago nito, may ibang artists na ring nag-boycott sa Grammys tulad ni Drake at The Weeknd. Aubrey Carantel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi muna may papatupad ang dagdag na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang petisyon na humihiling ng status quo ante order para sa pagpapatupad ng naturang wage increase. Malungkot man, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, igagalang at susunod daw sila sa utos ng Korte. Samantala, nakabinbin pa ang petisyon for temporary restraining order sa naturang wage increase dahil hindi pa ito nairaraffle. Inilabas ng Pasig Executive Judge ang desisyon itong July 24, isang araw bago ang implementasyon sana ng wage order nitong July 25. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.